Okay, let's proceed to our discussion. Wait lang, bataan ko muna na siya ng table para hindi ka maguluhan. May sakala yung table ko. Okay na yan. Okay. So, dito naman sa list, paano naman siya? So, gaya nga sinabi ko, dito tayo titingnan sa table. It's easy to understand. Okay. Sa D, before tayo magbutang dre, so first, explain ko liwat, ito ang index niya. Always first na tingnan na index. Once na may kulang, like for example, naging F dito, paano mo malalaman ang index ng F? That is 5 na, kasi pasunod lang siya. Okay. 4. Sa 4, sa A muna tayo ha, A. So, sa A, meron siyang 4. So, that is D. Ano ba index ni D? That is 3. First, 3. And then 4. Ha! Paano nangyari? Paano nakuha ang 3 or 4? First, you need to see the index. Sa A, si D lang man ang meron na may number. So, first, kunin mo muna index ni D. That is 3 before mo ilagay yung number na naka D. Ulit, si A, ang may number lang sa kanya is si D. First, hanapin mo muna index ni D. That is 3 before mo ilagay si 4. Okay. Null na dito. Second, si B. Si 3, si A, and ilang man. Okay, first, unahin natin si A. Ano index ni A? That is 0. Ang number niya is 3. Si E, ano index ni E? That is 4. Ano number niya? That is 6. That null na yan. Null yan, null. Okay, si C naman tayo. C, that is D and E. So, first, kuhain natin ang index ni D. That is 3. That is 1. Si 5. First, kuha na yung index ni E. Si 4. And then, yung number niya is 5. So, D. Paano si D? Wala. Null na yan. Pag wala siyang number, null na yan automatically. Si E, that is 5. Or si C. Kuhaan mo yung first, anong kukunin natin? Ang index ni C. Ano ba index ni C? Index ni C is 2. And then 5. Yan lang. Null. Ganyan kasimple ang solving.